bawat ngiti, sa bawat hakbang, may kwento ng tapang na kailangang pakinggan. Iba man ang kulay, iba man ang daan, lahat tayo'y likha ng may kapal. Hindi hadlang ang mundo na di maintindihan, pag-ibig ang susi sa tunay na kalayaan. Sa tagumpay, tayo'y magkakasama, hawak kamay sa pag-asa't panalangin. Magandang araw mga katagumpay learners! Ready na ba kayong tahaki ng winning journey ninyo? Kung oo, tama lang na nandito kayo dahil sasamahan namin kayo. Ako po si Teacher Roniel at pwede nyo kong tawaging Master Roniel. Ako po ay isang public school SPED teacher at eksperto sa behavior management at academic intervention. And naiimbitahan din po tayong maging resource speaker for special education, mapa-national and international seminars man. Good morning! Ako naman po si Teacher Kat. Just call me Dr. Teacher Kat. Isang curriculum developer, special education specialist, at may-ari na mahigit 5 center dito sa Metro Manila at Central Luzon. At welcome sa Tagumpay Smart Learning! Dito, basta nakikinig ang iyong heart, soul, at alam mo ang iyong purpose, smart learner ka. Ito po ay isang values-driven 30-minute weekly show na ang layunin ay palakasin ang loob, galing at tiwala ng batang nasa autism spectrum at iba pang nasa scope ng special needs education. Dito sa Tagumpay Smart Learning, wala pong kahirap-hirap ang pagkatuto sa pamamagitan ng kwento, kanta, therapy-based activities at routines. Lahat ng ito ay nakaangkla sa puso, pag-asa at holistic education para sa mga bata, pamilya at komunidad. At alam nyo ba, mga katagumpay learners, marami pa rin sa ating mga learners na may special needs, lalo na ang mga nasa spectrum ng autism, ADHD, intellectual disability at iba pang mga neurodevelopmental disorder ang hindi nakakatanggap ng tamang intervention, programa at serbisyo na tulad ng pag-undergo sa tinatawag na pre-referral process o maagang pagtukoy ng pangangailangan nila, pagbibigay ng intervention at individualized educational plan. At syempre, ang tamang placement. Meron tayong tanong na nanggaling sa ating follower, nabibigyan natin ng pagkakataon na masagot. At yan ay babasahin at sasagutin ni Teacher Kat. Hi, my son has ASD Level 3, planning to enroll him sa SPED Center this coming school year. Where and how will we acquire IEP po? Ang maghanap ng inclusive school na ready for IEP, kung wala man, pwede po tayo mag-proceed sa mga public schools natin. Katulad po nila Teacher Roniel, di ba, Teacher? Tama ka, Teacher Kat. Alam mo ba may mga public school na rin na tumatanggap sa mga batang SPED. Katulad ng school namin, we are an inclusive and special education school. Kaya wag din po kayong mahiya o mawala ng pag-asa kasi sa public school, nag-o-offer na rin kami ng special education and inclusive program. Tama. Special education program, di ba, sir? Kasi unang-una, dapat alam ng mga namumuno kung alam nilang gumawa ng IEP o anuman po yung mga batas natin na ibinibigay para sa mga bata. Like, kunyari, bibigyan ba sila ng LRN? Sa ilalim naman ng RA 11650 na naglalayo ng mga paaralan ay dapat inclusive program na, di ba, sir? Yes po, Teacher Kat. Alam nyo ba na under Republic Act 11650, hindi na dapat na nakikiusap o nagmamakaawa ang mga magulang para mabigyan ng IEP ang bata. Dapat ito ay naibibigay agad pagpasok pa lang ng bata. So masasabi natin, Teacher Kat, na mandatory ang IEP sabi ng Republic Act 11650. Exactly. Kaya, Teacher Kat, mapa-public school ka man or private school, kapag ang bata ay diagnosed with a neurodevelopmental disorder o kahit anong disorder, dapat automatic, Teacher Kat, na mayroong IEP ang bata. Correct ka dyan. Kahit sa amin, mga teachers namin, pinapagawa ko na sila ng IEP to support yung mga children natin na naka-enroll sa mga big schools. Magaling. Kasi, Teacher Kat, alam mo ang IEP, yun yung magiging roadmap ng bata eh. Diba? Doon kasi natin nakikita ang tamang placement ng bata. Doon natin nakikita ang tamang program at services na natatanggap niya
para ma-secure at masigurado natin na effective yung education na ibinibigay natin at maging matagumpay ang bata. Yun naman ang goal natin sa special education and Correct ka inclusive dyan, ed, di ba, Teacher Daniel. Kath? So dito, nalalayon ang RA 650 na dapat talaga na mabigyan ng mga bawat batang nadadiagnose. Yes, tama ka dyan, Teacher Kath. At maraming salamat, sa iyong pagbabahagi, Teacher Kath. At sa oras pong ito, balikan po natin ang programang magbibigay ng dagdag kaalaman patungkol sa special learning. It is your time to share your Master Roniel. Okay. Meron tayong tanong, isa pang tanong, Teacher Kath, na sasagutin na nanggaling sa ating follower. Sabi dito, ang follower natin, Teacher Kath, ay isang public school teacher din. And sabi niya, Sir, I have a student na may intellectual disability. Hindi niya sinabi kung anong level, na walang IEP. And sabi dito ng ating follower, na isang teacher, honestly speaking, I am not well informed about IEP. Nagbibigay lang ako ng intervention. So, to answer the question ng ating follower, maganda yun, Teacher Kath, na una pa lang gumawa na siya ng intervention. Appreciate natin yan kasi nakakatulong talaga yan sa batang may special needs. Pero alam mo ba, Teacher Kath, merong DepEd order ang Department of Education na naglalatag ng mga dapat gawin ng mga public school teachers sa public school para may tamang pagkakasunod-sunod ang intervention at program ng bata. At yan ang DepEd Order number 44 Series of 2021. At alam mo ba, Teacher Kath, pasimplihan lang natin, dapat ang bata kapag nakakaramdam ng kahirapan sa academics, halimbawa hindi marunong magbasa, education tayo, makakatulong tayo, Teacher Kath. So, papasok sila doon kasi academically struggling sila. So, sabi doon, kapag nakita ni teacher na nahihirapan ng bata, may special needs man o wala, dapat mag-undergo ng intervention, which is yun yung ginawa ng ating follower. So, dahil dyan, good job ka. Very good. Ngayon, para sagutin ang issue po natin, tungkol sa pagkakaroon ng unawareness pagdating sa IEP. Sa public school po, practice po talaga, katulad nga ng sabi ni Teacher Kath kanina, under Republic Act 11650, na ang bata na diagnosed with special needs, or neurodevelopmental disorder, katulad ng ASD, ADHD, mandatory po, sabi ng ating government, nagawan sila ng IEP. Ano po ba itong IEP? Ito yung roadmap ng educational program ng bata. Dito natin nakikita ang strengths and weaknesses. Saan ba magaling ang bata? At paano ba natin gagamitin ang galing niya para ma-overcome yung mga weaknesses niya, Teacher Kath? Kaya ang IEP ay napakahalaga at dapat na ginagawa ng mga teachers, kapag mayroong batang may special needs na papasok, mapa-public school man, Teacher Kath, or private school. Kasi ang batas naman ay walang pinipili. Mapa-public school ka man or private school ka man, dapat may IEP. Pero sa public school, yun nga, may inilatag lang ang Department of Education para sa tamang pagkakasunod-sunod. So magsisimula yan sa pre-referral process, Teacher Kath, na kung saan magkakaroon muna ng intervention. Ngayon, kapag ang intervention ay nag-work, ibig sabihin, umayos na yung difficulty ng bata, so wala na tayong ibang gagawin. Pero, Teacher Kath, kapag nag-persist yung problem, ang gagawin natin dyan ngayon, i-refer na natin for assessment para magawa ng IEP. At alam mo ba, Teacher Kath, ito yung maling practice. Dapat gumawa muna ng IEP bago maglagay sa placement. Exactly. Sana maging aware ang lahat at lalo-lalo na sa mga parents, Pagpasok dapat ng anak po ninyo, mapa-private school at public school man, mag-request po agad kayo ng IEP. Alam mo ba, Sir Roniel, na importante ang IEP, pero dapat guided tayo. From developmental doctor, meron din tayong referrals from mga OTs o yung occupational therapist, physical therapist, speech therapist, behavioral therapist, and SPED teachers. So yung mga yon actually ay dapat collaborative for making the IEP para naman makatulong talaga sa bata, lalo na pag humihiling yung mga teachers natin ng mga grade, Doon sila nahihirapan Ano yung bibigay kong grade, teacher? Kung wala naman IEP, so dahil nga dapat may IEP yung bata, nagbibigyan ng supplement yung mga kids natin na diagnose. Yun nga yung tinatawag natin, dapat maging graded din sila. Tama ka dyan, Teacher Kath. Kaya, papasadahan lang natin, Teacher Kath, ano ba dapat ang gagawin ng parent kapag magre-request ng IEP? So ganito, sa
public school teacher ka, ganito po ang ideal. No? Sasabihin natin ideal kasi wala pa naman talagang system na nakalatag. Pero no, magbe-base tayo doon sa Republic Act 11650. Yes, exactly. Tapos sa DepEd Order number 44 series of 2021. So ganito ang pwedeng gawin ng mga parents natin na watchers, no? Kausapin ang teacher. Since merong diagnosis ang bata, ipakita ang diagnosis sa teacher. Ma'am, ang anak ko po ay diagnosed with autism, for example. And isa po sa karapatan ng anak ko po ay makatanggap ng IEP. Now, usually, may mga nai-encounter akong mga follower natin, Teacher Kath, na nagsasabi na hindi daw po sila trained. So, hindi siya excuse, Teacher Kath. Exactly, Hindi siya excuse. oo. Now, halimbawa, no, hindi siya ma-provide ng teacher. So, hindi naman kasi madali yan sa totoo lang, Teacher Kath, no? Kasi ako, na-experience ko rin yung ganon. Kaya, in-equip ko ang sarili ko. So, ganito ang gagawin natin kapag, halimbawa, hindi siya agad na ibigay ng teacher or kaya hesitant si teacher gawa. Now, magsulat po kayo sa school head or principal requesting no na gawa ng IEP ang anak ninyo para mabigyan siya ng tamang services and program under special education or inclusive education. Isulat nyo po doon na ang anak ninyo ay diagnosed, na kung ano po ang diagnosis nila. Tapos ilagay nyo po ang justification na syempre para mas kapanipaniwala, i-justify nyo na as per Republic Act 116/650, ang anak ko ay may karapatan na magkaroon ng individualized educational plan or program dahil siya ay diagnosed with disability. So, Sir Daniel, kung hindi man marunong si teacher for IEP, dahil nga yun sinabi niya, kaya niya gumawa ng intervention, pero hindi siya aware for IEP, pwede silang magpatulong po sa tinatawag natin case manager naman po, which is yung mga nag-specialize po, na katulad namin, SPED teacher po, sa mga center po namin, ready po kami mag-provide po ng IEP ng mga bata. Para naman, no, bonus natin sa mga watchers natin, no? Magbibigay tayo ng libreng template, Teacher Kath, ng IEP. At kasama doon sa template na ibibigay natin, Teacher Kath, yung mga template na mga meetings, na mga anecdotals, at lahat ng mga kailangan na pwedeng gamitin ng mga teachers at ng parents, no? Para pang-buenas naman sa kanila, Teacher Kath. Ganun tayo ka-generous. Kaya nga. So, dito naman po gagawin natin, kailangan po natin i-like ang Tagumpay It's All Good channel at ang Sure Gets. Para po makita namin, no, at ma-send namin sa inyo ang file, mag-comment kayo sa video, no, sa comment box under this video, at isa-isa ko kayong ipipm ng free sample ng IEP, ng learner's profile, at ng mga iba pang templates na gagamitin sa paggawa ng IEP. Dahil dito naman, Teacher Kath, ang goal natin, dapat lahat ng mga batang may special needs, no, ay nakakatanggap ng tamang serbisyo at programa. Gagawin po natin matagumpay ang mga bata. At ang oras na yan ay hatid sa atin ng Sure Gets. Nourishing young minds and bodies with nature's best, Sure Gets Incorporation is today's leading plant-based kids supplements. Producer in the Philippines, with Sure Gets, we are promoting a lifestyle rooted in the goodness of plants. Shampoos, Diva, Copa, Monera, Centella at may DHA pa. May Bilberry, Marigold at marami pang iba. Siksik sa natural na vitamina. Memorize na yan. Para sa ating lahat na mag-aaral. Memorize, lagi mo lang tatandaan. Memorize lang yan. Alam mo ba, sir, meron ginagamit yung mga student ko, yung Memory Ice Schoolers. So, ang taste nito ay chocolate base. So, ang sarap-sarap. So, pag binibigay ko siya sa mga kids ko, naiinganyo sila. Di ba? Sabi nga natin, sensorial sila. Iisa lang yung gusto nilang taste dun sa kanilang mga kinakain, mga tinitake na vitamins. Dito, sure ka na hindi nila itatapon o kaya naman ibabato o luluwa. So, dahil nga, chocolate base siya. Siyempre, di ba, lahat naman tayo, di ba, dumaan sa pagkabata. At kapag chocolate, di ba, pag narinig natin, ang gandang pakinggan. At
syempre gusto ng mga bata yun. Kaya sigurado, Teacher Kat, na nag-i-enjoy ang mga estudyante mo habang kinakain nila yung produkto ng Sure Gets. Tama, Sir Doniel. Sa bawat batang natuturuan ng may malasakit, may kinabukasang binubuo. Ang tunay na edukasyon ay hindi lang basta aralin. Ito'y pag-unawa sa bawat estudyanteng may espesyal na pangangailangan. Dito sa Tagumpay Smart Learning, ginagabayan natin sila gamit ang smart curriculum, likas, makabayan, at makadiyos. Tamang approach, tamang aruga. Yan ang ay dapat. Kaya napapanahon at mahalaga ang ganitong programa upang malawak ang kaalaman, malasakit at pagkilos sa bawat isa sa atin. Talagang it's all good. Sa bawat episode, tututok tayo sa mga tagumpay ng learners with special needs at mga batang nahihirapan sa academics, Teacher Kath. Mga kwento ng inspirasyon na makakatulong sa mga guro, magulang at sa buong sambayanan. Kaya mga katagumpay learner, iimbitahan namin kayo upang samahan kami tuwing Lunes dito sa Tagumpay Smart Learning, ang inyong kaagapay sa edukasyon, inklusibo at may puso. Siyempre, Teacher Kath, huwag silang makalimot to follow, share, and support Tagumpay Smart Learning para sa mga batang may pangarap at pamilyang may pag-asa. Dito sa Tagumpay Smart Learning, we serve for the heart, soul, and purpose. See you next Monday! Sa bawat hakbang, may kwento ng tapang na kailangang pakinggan. Iba man ang kulay, iba man ang daan. Sa bawat lahat tayo'y likha ng may tapang na kailangang hindi lang ang mundo. Iba man ang kulay, iba man ang daan. Lahat tayo'y likha ng may kapal, hindi hadlang ang